Ang Koreanang si Juwoni lumipad pa Pilipinas mula Korea para mamuhay bilang isang true-blooded Pinay. 안녕하세요. 좋은 저녁입니다. 잘 지내시나요, 아이원더 시청자님? Ano raw mga ka-wonder? Translator please! Magandang gabi po sa inyo. Kamusta po kayo, mga ka-wonder? Tama ang dinig nyo, mukhang Koreana pero Pinay na Pinay kung magsalita. Kaya ang mga netizen na mangha sa galing niyang magsalita sa wikang Pilipino. Try po natin yung puto bumbong na pinili ko. Pero hindi lang siya magaling magtagalog ha, dahil ang Koreana, meron din puntong Batanggenya. Kapag pala ganito yung punto, para ka nga laging galit. Nagigets ko na yung ibig sabihin ng mga tao na ikay palaban. Ganito lang, hindi man ako galit. Ako yung nagsasalita lang. Paano ba naman, higit kalahati kasi ng kanyang buhay sa Pilipinas o sa probinsya ng Batangas siya nanirahan. Nung pumunta po ang Pilipinas, 2002 po yun. 21 years ago. 5 years old in Korean age. Yung dad ko po yung nagtatrabaho dito. Yung dad ko po, nagtatrabaho lang po siya sa isang clothing manufacturing factory. Wala raw siyang dugong Pinoy, ang kanyang oma at apa kasi 100% Koreano. Ito nga po pala yung nanay ko na si Park Jong-soo. Mainsay. Kumusta kayo? Ngunit gaano man niya kamahal ang Pilipinas, kinailangan daw niyang bumalik sa Korea nang matapos ang kanyang student visa pagka-graduate sa kolehiyo. Kaya ko bumalis ng Pilipinas. Dito yung bahay ko Nakakaranas po talaga ng homesick dun sa Korea kasi wala ako dong friends na kinalakihan ko ever since bata. Wala din yung parents ko. Sabi nga po nila para daw po akong OFW. Ladies and gentlemen, Kaya naman kung may pagkakataon, umuwi siya rito. Katulad na lang nitong nagdaang Pasko. Hindi pala siya tubig. Sa Christmas po kasi sa Korea, pang ano po talaga siya, pang magjowa. So, couples holiday po siya. Halos katumbas niya na rin yung Valentine's Day. Parang wala kaming ginagawa sa Korea tuwing Christmas. Matayin po kami ng simbang gabi. Kaya kung bibigyan daw siya ng pagkakataon, sa Pilipinas na raw sana niya pipiliing manirahan. Sarangheyo, mahal ko kayo.